David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 316. Tiyo, iligtas ang iyong buhay. Tiyuhin, iligtas ang iyong buhay. Handa akong parangalan ang lahat ng daang taong gulang na mga gamot sa tindahan kay Tiyuhin. Si Joe Jigan ay patuloy na yumoko, na sana ay masampal niya ang kanyang sarili ng 2 beses. Matagal na niyang nakita na si David ay hindi isang ordinaryong tao, at tiyak na may kapangyarihan sa likod niya, ngunit hindi niya inaasahan na ang kapangyarihan ay magiging napakalakas, kahit na si Lin Chanho ay isang tagasunod. Natatakot ako na sa buong Jiangbei Province. Wala talagang masyadong tao na may ganyang kapangyarihan. Hindi ko hihingi ng libre ang mga medicinal materials mo. Wala akong sapat na pera sa katawan ko ngayon. Maaari ko itong ipagpalit sa iyo para kay Xiao Huandan. Gusto kong bumili ka ng maraming daang taong gulang na panggamot na materyales hanggat maaari mula sa buong merkado sa Yuncheng. Magkano ito? Maaari mong hilingin kay Brother He na i-convert ito sa isang maliit na repayment bill at ibigay sa iyo. Hindi ito ninakaw ni David, hindi siya makakagawa ng one-shot deal, at umasa rin siya kay Joe Jichen para bigyan siya ng mahahalagang materyales na panggamot sa mahabang panahon. Maliit. Xiao Huandan. Nagtaas ng ulo si Joe Jigan at gulat na tumingin kay David. Pwede. Pwede. Tama, ginawa ko si Xiao Huandan, kaya huwag kang gumawa ng ideya ni Xiao Huandan, walang makakagawa nito kundi ako. Alam ni David ang sasabihin ni Joe Jigan, kaya tumango siya. Huwag kang maglakas loob, huwag kang maglakas loob. Namula si Joe Jigan. O Tara, bumangon ka na. Ikinaway ni David ang kanyang kamay at hinayaan si Joe Ji na gawin ito. Nagmamadaling hiniling ni Joe Jichen kay David na dalhin ang lahat ng daang taong gulang na mga panggamot na materyales sa tindahan at hayaan si David na kunin ang mga ito. Chen. Pagkatapos maglakad palabas ng Tonggrentang, gusto ni He Zigang na kausapin si David, ngunit hindi niya alam kung ano ang itatawag kay David sandali. Noong una, tinawag niyang Big Brother mentality si David. Ngunit sa pagkakataong ito, alam ni He Zigang na ang kanyang lakas ay malayo kay David, at siya ay nahihiya at hindi alam kung ano ang itatawag kay David. May problema ba Kuya He? Tumingin si David sa nahihiya na si He Zigang at nagtanong. Oh, ako. Gusto ko lang magtanong, ano ang nangyari kay Xiao Huandan, bukod pa. Iba ba talaga si Horendeho? Palihim na sinulyapan ni He Zigang si Lin Chanho at sinabing. Pagkatapos ng mahabang pakikipag-ugnayan kay Lin Chanho, hindi man lang napansin ni He Zigang na ang Horendel Underground Emperor na ito ay masyadong madaling lapitan. Ano? Kuya, hindi niya ako kamukha. Ngumiti si Lin Chanho kay He Zigang. Parang. Tumango si He Zigang, hindi nang ahas na tumingin ng diretso sa mga mata ni Lin Chanho. Ngumiti si David at sumunod kay He Zigang upang ipakilala si Xiao Huandan, at binalak niyang hayaan si He Zigang na maging ahente ng Xiao Huandan Cloud City. Tungkol naman sa mga hilaw na materyales ni Xiao Huandan, ipinasa din ito kay He Zigang. Ang ganitong uri ng karaniwang panggamot na materyal ay halos lahat ng dako sa Yuncheng, at ito ay madaling pagsamasamahin. Sa pakikinig sa pagpapakilala ni David, si He Zigang ay lalong nasasabik. Kung kaya niyang mapanalunan ang ahente ng Xiao Huandan Yun City, ito ay magiging isang tuloy-tuloy na daloy ng kayamanan. Kuya David, huwag kang mag-alala, ibibigay ko ang mga panggamot na materyales, at lahat ng ito ay dapat na may mataas na kalidad na mga materyales na panggamot. Mukhang nasasabik si He Zigang, halos tanghali na, maghapunan tayo, pumunta sa pinakamalaking hotel, ililibre kita. Habang nasa daan, ang mga mata ni Gu Yufei ay patuloy na nakatingin kay David nang hindi sinasadya. Katulad ng kanyang edad, nasa edad na siya kung saan umuunlad ang kanyang puso. Tumingin siya sa espesyal na lalaki ni David, bata. Kung hindi lang boyfriend ni Sonia si David, baka siya ang magkusa para ituloy ito. Ate Sonia, napakaswerte mo dahil nakahanap ka ng napakabuting boyfriend. Ang mga mata ni Gu Yufei ay puno ng inggit.
Pagdating sa hotel, nag-order si Hizigang ng isang mesa ng mga pinggan at tinawagan si Guyu Yao, hiniling na pumunta siya para sa hapunan pagkatapos umalis sa trabaho. Nang dumating si Guyu Yao na bitbit ang kanyang bag sa kanyang likod at nakasuot ng isang propesyonal na damit, tumingin siya sa mesa na puno ng alak at mga gulay, bahagyang nakasimangot, hindi ba masyadong sayang ang pag-order ng napakaraming pinggan kung gaano karaming tao. Kabanata 317. Walang basura, umupo ka dali. Kinuha ni Hizigang si Guyu Yao at naupo. Pinunasan ni Guyu Yao ang kanyang mga kamay ng basang tuwalya, tumingin kay David at sinabing, ano ang pakiramdam mo pagkatapos ng mahabang panahon na lumingon sa likod? Alam mo bang may mga tao sa labas ng langit? Maaari kang gumawa ng mga halamang gamot sa loob ng 100 taon gamit ang isa. Ang mga bagay na iyon ay mga bagay na maaaring paglaruan ng mga anak mo. Tama. Bagamat mayaman ang pamilya ng aking pinsan, hindi ako papayag na dalhin mo ito kay Wowo. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Guyu Yao, sina Hizigang at Guyu Fei ay parehong nabigla. Tumahimik ka. Pinandilatan ni Hizigang si Guyu Yao, at pagkatapos ay humingi ng paumanhin, Kuya David, sorry talaga, walang masamang intensyon si Yu Yao. Hizigang, nababaliw ka na ba? How dare you sumigaw sa akin? Tama ba ako? Galit na sigaw ni Guyu Yao kay Hizigang. Ate, stop talking. Nagmamadaling hinayla ni Guyu Fei si Guyu Yao, hinayla si Guyu Yao sa tabi, at sumunod si Hizigang. May ibinulong silang dalawa kay Guyu Yao. Nakita kong nagbago ang kutis ni Guyu Yao, at paminsan-minsan ay sinulyapan niya si David. Maya-maya, umupo ulit silang tatlo sa mesa, at medyo pangit ang mukha ni Guyu Yao, parang nahihiya. Ngumiti si David at sinabing, "Tere, kain na tayo." Ilang tao ang nagsimulang maglipat ng chopstick, ngunit bahagyang nanginginig ang kamay ni Guyu Yao na may hawak ng chopstick. Ibinaba niya ang kanyang ulo at hindi nang ahas na tumingin kay David, lalo pa si Lin Chanho sa tabi ni David. Pagkatapos kumain, binigyan ni David si Hizigang ng listahan ng gamot at hiniling sa kanya na maghanda ayon sa mga halamang gamot sa itaas. Sa hapon, hindi lumabas ng hotel si David, ngunit tinipon ang Millennium Snow Lotus at ang 100 taong gulang na mga panggamot na materyales mula sa Tonggrentang, at naghanda upang pinuhin si Juling Dan. Sa pagtingin sa mga bagay na may daan-daang milyong dolyar sa lupa, si David ay walang kahit isang alon sa kanyang puso. Matapos iguhit ang kurtina, ang dantiyan ni David ay nagsimulang bumangon ng dahan-dahan na may espiritual na kapangyarihan, at pagkatapos ay ang espiritual na kapangyarihan ay natipon sa mga kamay ni David. Naging mapusyaw na asul na apoy. Pumunta. Sa sandaling iwinagayway ni David ang kanyang kamay, isang mapusyaw na asul na apoy ang agad na sumibol, na bumabalot sa mga halamang gamot sa lupa. Bahagyang ipinikit ni David ang kanyang mga mata, may ibinulong si David sa kanyang bibig, at ang mapusyaw na asul na apoy ay kumislap, at ang mga materyales na panggamot na nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar ay dahan-daang naging usok sa ilalim ng ignisyon ng apoy. I freeze. Biglang nanlaki ang mga mata ni David, at pagkatapos ng malakas na sigaw, ang ulap ng usok ay biglang nagsama-sama na parang isang buhay, at sa wakas ay naging hugis bola. Makalipas ang halos kalahating oras, biglang bumantong hininga si David, agad na natangay ang usok, at sa usok, lumutang sa hangin ang isang berdeng tabletang panggamot. Ito pala ay... Tuwang-tuwa si David, tumalon, at direktang kinuha ang tableta ng gamot mula sa kanyang kamay. Ang elixir na ito ay ginawa gamit ang daan-daang milyong mga materyales na panggamot. Hinawakan ni David ang elixir at nanginginig ang kanyang mga kamay. Gamit ang isang subo, kinain ni David ang tableta ng gamot. Boom! Isang tumataas na aura ang tumama sa tuktok ng kanyang ulo, at pakiramdam ni David ay sisubog na ang kanyang katawan. Si David, na tuwang-tuwa, ay dali-daling umupong naka-cross-leg sa kama, at sinimulang i-activate ang heart concentration technique, dinadalisay ang mga umaalon na aura na ito.
Hanggang sa lumubog ang araw, namulat ang mga mata ni David. Sa oras na ito, naramdaman niya ang anim na malinaw at maliwanag, at sa buhay na kalsada sa ibaba, tumpak na natukoy ni David ang tunog ng maliliit na lumilipad na insekto na nagpapakpak ng kanilang mga pakpak. Siyam na antas ng pagsasanay sa chi, hahaha, siyam na antas ng pagsasanay sa chi. Naramdaman ni David ang hininga ng kanyang dantian, at tumawa ng malakas. Hindi niya inaasahan na ang isang spirit gathering pill ay magbibigay daan sa kanya na direktang magtagumpay sa ikasyam na antas ng pagsasanay sa chi, at pagkatapos makita ang daan-daang milyong ito, walang mga puting bulaklak. Ang ikasyam na antas ng pagsasanay sa chi, ay ang rurok ng pagsasanay sa chi. Hanggat nakapasa si David sa chi training period, makakarating si David sa foundation, at maaari siyang pumunta sa Womang Island. Kaya lang, ang isang maliit na kaharian ay madaling masira, ngunit upang masira ang isang malaking kaharian, natatakot ako na ito ay medyo mahirap, at nangangailangan ito ng isang tiyak na pagkakataon. Kabanata 318. Pagkatapos ng simpleng paglilinis, lumabas si David sa silid at nalaman na matagal nang naghihintay si Lin Chanho sa labas ng silid. Mr. Chen? Dumating lang si Hiji at dinala lahat ng gamot, hinihintay na kayong maghapunan. Nang makitang lumabas si David, agad na sinabi ni Lin Chanho. Well, tara na. Hindi inaasahan ni David na napakahusay ni Hizigang sa kanyang trabaho. Maraming mga panggamot na materyales ang inihanda sa kalahating araw. Dapat mong malaman na ang mga panggamot na materyales na ito ay ginagamit upang pinuhin ang 100 maliliit na tabletop sa pagbabayad. Pagbaba sa hotel, nakita ni David na si Hizigang ay nagtuturo sa mga tao na i-discarga ang truck, at isang buong truck na puno ng mga panggamot na materyales ang inilipat sa itaas. Kuya David, nakahanda na ang lahat ng kagamitang pangmedikal, at nagbukas pa ako ng 2 pang silid sa sahig kung saan ka nakatira upang mag-imbak ng mga kagamitang medikal. Nang makitang bumababa si David, nagmamadaling sinabi ni Hizigang. Bueno, hindi magtatagal. Tinatansya ko na ang daang maliliit na return pill na ito ay malilinas sa loob ng higit sa 1 araw. Tumango si David. Tara, kain na tayo? This time ihahatid na kita para kumain ng espesyal na merienda ni Yuncheng, nakaalis na si Yufei at ang iba pa. Bahagyang ngumiti si Hizigang. Makikita na sa oras na ito, hindi na natatakot si Hizigang kina David at Lin Chanho. Pumunta ka. Napangiti si David. Dahil hindi kalayuan ang snack street sa hotel, naglakad sina David, Lin Chanho at Hizigang papunta sa snack street. Pero kakalakad pa lang sa hindi kalayuan ay biglang nagbago ang mukha ni David, at bahagyang nagsalubong ang mga kilay. Mr. Chen, may napansin ka ba? Tanong ni Lin Chanho sa mahinang boses. Aba, may sumusunod sa likod. Tumango si David. Someone. Sino ang sumusunod sa atin? Nagulat si Hizigang, lilingon na sana siya. Huwag kang lilingon. Ipinatong ni David ang isang kamay sa balikat ni Hizigang at hindi siya hinayaang lumingon. Mr. Chen? Kung hindi ka mauna, at haharapin ko ang mga tao sa likod. Ang hangarin ng pagpatay ay sumilay sa mga mata ni Lin Chanho. Napakalakas ng mga tao sa likod, natatakot ka na hindi ka kaaway, wala kaming pakialam sa kanila, tara na. Pagkatapos magsalita ni David, nagpatuloy siya sa paglalakad, ngunit sa pagkakataong ito, sa halip na tumungo sa kalye ng merienda, naglakad siya patungo sa isang mas madilim na eskinita. Nang si David at ang iba pa ay kakapasok lang sa eskinita, 5 tao ang sumunod sa likuran nila, at ang pinuno ay ang matandang dalaga ng pamilya Wei, si Fu Bo. Sa oras na ito, bahagyang yumuko si Uncle Fu, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa eskinita. Tito Fu, gusto ba naming sumunod? Tanong ng isang Wei family expert. Well, let's follow up. Mukhang matagal na nila tayong natuklasan at sinadya.
Nagpakita si Uncle Fu ng layunin ng pagpatay, gusto kong makita kung anong mga libro ang mayroon ang mga taong ito, para mapilitan akong pumunta ng personal. Pagkatapos magsalita ni Fubo, naglakad siya patungo sa eskinita kasama ang apat na eksperto mula sa pamilya Wei. Pagpasok ko pa lang sa eskinita, nakita ko sina David, Lin Chanho at He Zigang na nakatayong maayos, pinapanood silang naglalakad papunta sa eskinita. Galing ka ba sa pamilya Wei? Kalmadong tanong ni David nang makitang pumasok si Fubo at ang iba pa. Anak, kahit alam mong galing tayo sa pamilya Wei, hindi ka pa rin tumakas, mukhang matapang ka. Ngumisi si Fubo, ngunit binali mo ang binti ng ating young master, kahit na may lakas ka ng loob, hindi mo ito mailigtas. Iyong buhay. Wei pamilya. Ang pamilyang Wei ng kabisera ng probinsya. Nagbago ang ekspresyon ni He Zigang. Oo. Tumango si David. Boom! Takot na takot si He Zigang na halos hindi na siya makaupo sa lupa. Sa buong lalawigan ng Jiangbei, na hindi nakakakilala sa pamilyang Wei, ang kabisera ng probinsya, ang pamilyang Wei ay makapangyarihan sa lahat sa mga bilog sa politika at negosyo ng lungsod ng probinsya, at napakalakas nila. Hindi maintindihan ni He Zigang na nagbigay kay David ng lakas ng loob na baliin pa ang binti ng pinakamatandang young master ng pamilya Wei. Bagamat napakalakas ni Lin Chanho, makakain niya ito sa ilang lungsod sa paligid ng Horendel, ngunit sa harap ng pamilya ni Ren Wei, talagang hindi ito sapat. Nang makita kung gaano kitikot si He Zigang, ngumiti si Tio Fu ng may kasiyahan. Ngayon, inutusan ako ng padre de pamilya na ibalik ang batang ito. Kung maglakas loob siyang lumaban, papatayin niya ito. Ibang mga walang kwentang staff, huwag kayong magulo, umalis kayo dito. Kabanata 319. Malinaw na sinadya ni Uncle Fu na makinig kay He Zigang. Tutal, dumating si Uncle Fu para arestuhin si David. Yung iba naman, ayaw niyang masaktan, para hindi magkagulo. Kuya He, puntahan mo muna si Sonia at ang iba pa, at mamaya na ako. Tumingin si David kay He Zigang at sinabing. Tumango si He Zigang at 2 hakbang pasulong, ngunit 2 hakbang lang, ngunit tumigil. Shen! Kuya David, hindi ba nakakasawa na iwan ko kayong lahat? Si He Zigang ay medyo nalilito sa kanyang puso. Si David ay tumingin kay He Zigang ng ganoon, at bahagyang ngumiti, Kuya He, kung mayroon kang anumang mga kasanayan, walang silbi ang manatili, tayo ay umalis. Kahit na wala na si He Zigang, hindi siya masisisi ni David, kung tutuusin, hindi lahat ay maglakas loob na guluhin ang pamilyang Wei tulad niya. Saglit na nag-alinlangan si He Zigang, at sa wakas ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, hindi ko alam kung Fu, at hindi kita kayang iwan. Ito ay magiging lubhang hindi etikal. Kung mamamatay tayong magkasama. Si He Zigang ay muling naglakad pabalik sa tabi ni David. Nang makitang bumalik si He Zigang, ngumiti si David, Brother He, kung mamatay sila, magiging maayos tayo. Naabot na ngayon ni David ang ika-9 na antas ng pagsasanay sa Qi, at nalampasan niya ang lahat ng nasa puso niya. Gaano man kalakas ang Fubo na ito, hindi siya kalaban ni David. Okay, dahil gusto mo nang mamatay, pagkatapos ay tutuperin kita. Nanlamig ang mga mata ni Uncle Fu, at bigla niyang iwinagayway ang kanyang kamay, patayin sila. Sa sandaling bumagsak ang mga salita ni Uncle Fu, ang 4 na eksperto ng pamilya Wei ay naglabas ng kanilang mga punyal at sumugod na may nakamamatay na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Nang makita ito ni He Zigang, natakot siya kaya napaatras siya at namutla ang mukha niya. Si David ay nasa harap ni He Zigang at hindi gumagalaw, habang inilabas ni Lin Chanho ang kanyang sinturon upang salubungin siya. Lumaban ng 1 hanggang 4 si Lin Chanho, at hindi man lang siya nawala ng hininga. Kumakaway na parang tigre ang sinturon sa kamay niya. Sa madilim na eskinita, kapag dumampi ang sinturon at punyal, may kaluskos na tunog, at may mga paminsan-minsang pagputok ng apoy. Kumunot ang noo ni Uncle Fu, nang makitang hindi niya matanggap ni Lin Chanho ang 4,
at agad na umungol, isang bangkos ng basura, umalis ka na. Matapos marinig ito, ang Panginoon ng pamilya si Mawei ay nagmamadaling umatras mula sa labanan, at ang nakayukong katawan ni Uncle Fu, tulad ng isang daping na ibinuka ang mga pakpak, ay agad na tumalon at sumugod patungo kay Lin Chanho. Nang makita ito ni Lin Chanho, bigla niyang iwinagayway ang sinturon sa kanyang kamay at hinaila ito patungo kay Fu Bo na nasa ere. At hindi nagpatinag o umiwas si Uncle Fu, iniunat niya ang kanyang kamay at hinawakan ang sinturon ni Lin Chanho, bigla itong hinaila ng may lakas, at pagkatapos ay ipinatong ang kanyang mga paa sa tiyan ni Lin Chanho. Bang bang bang! Matapos ang ilang magkakasunod na sipa, si Lin Chanho ay paulit-ulit na sinipa, nang walang lakas na magpigil. Sa huli, walang pagpipilian si Lin Chanho kundi ang kumala sa kanyang sinturon at gumulong sa lupa, iniiwasan ang pag-atake ni Fu Bo. Gayunpaman, ang mukha ni Lin Chanho ay pangit, at ang dugo ay umaagos mula sa mga sulok ng kanyang bibig. Sa maliit na kasanayang ito, naglakas loob kang gawin ito sa akin. Inihagis ni Uncle Fu ang sinturon ni Lin Chanho sa lupa na may hitsura ng pang-aalipusta. Ang ganda talaga, ginamit lang kita bilang sparring partner ngayon. Ngumisi si David at naglakad patungo kay Fu Bo. Naipasa na niya ang ika-9 na antas ng pagsasanay sa Chi, at kailangan pa niyang subukan ang kanyang lakas. Ngayon, ginamit ko lang ang Fu Bo para subukan ito. Sparring! Malamig na sumangot si Fu Bo, medyo mataas ang presyo ng sparring ko, ibig sabihin, ibigay mo ang iyong buhay. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, ang figure ni Fu Bo ay parang isang bola ng kanya na pinaputok, at direktang sumugod siya kay David. Huminto si David at tumingin kay Fu Bo na nagmamadaling lumapit, may bahagyang pag-iwas sa mukha, at walang bahid ng pag-iwas. Putok! Sa isang mapurol na malakas na ingay, ang mabilis na suntok ni Uncle Fu ay tumama kay David. Ngunit bago pa man maging masaya si Fu Bo, bigla niyang naramdaman ang isang malaking anti-shock force na tumalbog pabalik sa braso ni Fu Bo. Kabanata 320. Ano? Nagulat si Uncle Fu at nagmamadaling umatras. Ngunit huli na, ang anti-shock force na iyon ay tila buhay, gumagala sa Fu Bo. Bahagyang nahulog ang braso ni Fu Bo, halatang bali. Clap clap clap. Kaagad pagkatapos, may kaluskos, at ang damit ni Fu Bo ay tila napunit ng kung ano, at lahat sila ay nagbukas. Hindi, imposible, paano ito posible? Puno ng takot ang mga mata ni Uncle Fu, ngunit bago pa niya matapos ang pagsasalita, bumulwak ang isang bibig ng dugo na may halong visceral slag. Paf! Patay na bumagsak si Uncle Fu sa lupa, dilat ang kanyang mga mata, hindi niya maipahinga ang kanyang mga mata. Sa huli, hindi niya naiintindihan kung paano siya namatay, at sa oras na ito, ang kanyang mga panloob na organo ay matagal nang niyanig ng puwersang anti-shock. Nang makita ito ng 4 na Panginoon ng pamilya Wei, lahat sila ay nanginginig sa takot, at hindi sila nagkaroon ng lakas ng loob na tumakas. Namatay si Uncle Fu nang hindi maipaliwanag, nagdulot ito ng matinding pressure sa kanilang mga puso. Humakbang si David, yumuko at pumikit ng mariin, pinaikot ang ulo ni Fu Bo. Inihagis ang ulo ni Uncle Fu sa harap ng 4 na Panginoon ng pamilya Wei, malamig na sinabi ni David, ibalik ang ulo kay Wei Kunan at sabihin sa kanya na pupunta ako sa kabisera ng probinsya sa lalong madaling panahon at iiwan ko ang kanyang ulo. Paulit-ulit na tumango ang 4 na Panginoon ng pamilya Wei, at sa wakas ay itinaas ni Fu Bo ang kanyang ulo, tumalikod at tumakbo palayo. Tara na! Bumalik ang tingin ni David kay Hizigang. Si Hizigang ay natigilan sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay mapurol, at sinundan niya si David. Yung sina ngayon lang, natatakot akong matuno si Hizigang, tutal, lampas sa cognition niya, hindi maintindihan ng utak niya. Nang marating niya ang kalye ng merienda, hindi pa rin bumuti ang ekspresyon ni Hizigang. Isang grupo ng mga tao ang kumakain at umiinom, ngunit siya lang ang hindi gaanong nagsasalita. Mukhang exciting talaga para sa kanya ang oras na ito.
Pagkatapos kumain, nagkulong si David sa kwarto, hindi natulog ng isang buong gabi, at sinubukan ang lahat para pinuhin si Xiao Huandan. Alam niya na siya ay nagsusumikap sa oras na ito upang ipahayag ang kanyang karanasan sa buhay ng mas mabilis, at talagang gusto niya malaman mo kung sino ang iyong ina. Ano ang nakakatakot sa Dragon Island? Pagkaraan ng madaling araw sa susunod na araw, si David ay nagkaroon lamang ng isang simpleng pagkain, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagpino kay Xiao Huandan. Sa oras na ito, sa kabisera ng probinsya ng pamilya Wei, 4 na master ng pamilya Wei ang lumuhod sa lupa, lahat sila ay nanginginig sa takot, habang si Wei Kunan ay nakatingin sa ulo ni Uncle Fu na may galit sa kanyang mukha. Puff! Biglang sumugod si Wei Kunan, at bumulwak ang isang bibig ng dugo. Master! Ang 4 na Panginoon ng pamilya Wei ay nagmamadaling tumayo at tinulungan si Wei Kunan na maupo. Wei Kunan, huwag kang magmayabang kung wala kang kakayahan. Kung kumilos ang pamilya Jiang, matagal nang neresolba ang bagay na ito. Sa kabutihang palad, kahit si Uncle Fu ay patay na. Bago pumasok si Jiang Lanfeng sa silid, isang galit na boses ang dumating. Sumugod din siya matapos marinig na pinatay si Fu Bo. Ngunit pagpasok pa lang niya sa pinto, nakita ang dugo sa sulok ng bibig ni Wei Kunan, bigla siyang nagulat, at nakaramdam ng kaunting pagkabalisa sa kanyang mga mata. Huwag tingnan ng karaniwang pambubugbog at pagagalitin, ngunit si Jiang Lanfeng ay nababalisa pa rin kung talagang may ginawa si Wei Kunan. Sa bagay, maraming taon ng kasal ang dalawa. Madam. Nang makita si Jiang Lanfeng na papalapit, ang 4 na Panginoon ng pamilya Wei ay sumigaw ng may paggalang. Tinatanong kita, ito ba si Uncle Fu na pinatay ni David? Tumingin si Jiang Lanfeng sa ulo ni Uncle Fu. Oo. Sabi ng isa sa mga Panginoon ng pamilya Wei. Mukhang hindi ka pinatay ni David dahil gusto niyang ibalik mo ang ulo ni Uncle Fu. Patuloy na nagtanong si Jiang Lanfeng. Oo, at hiniling din niya sa amin na magsalita, sinabi na pupunta siya sa kabisera ng probinsya at ibalik ang ulo ng master. Sabi ng isang master ng Wei family na nanginginig ang katawan. Mayabang. Tinapik ito ni Jiang Lanfeng gamit ang kanyang palad, at direktang binaril ang ulo ng Wei family master. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.